Magandang umaga po sa ating mga kapatid na minamahal, minsan pa sa mga kapatid kong narito at sa lahat ng mga kapatid natin na maaari pong manood. Ngitian po natin ang ating mga katabi at maging sa inyong mga tahanan, ngitian natin ang ating mga kapamilya na tayo po ay nananatiling ligtas at walang isa man sa atin ang nakakaranas ng nararanasan ng mundo na kinatatakutan ng marami. Taglay po natin ang kalusugan, kalakasan, at ito po ay isang regalo sa atin ng Diyos. Kaya po palapakan natin ang Panginoon sa umaga po ito. Sa mga minamahal kong kapatid, for those who are watching this short videos of preaching, we are continuously doing our worship to the Lord, what we call a house worship. Ano po? Sa mga bahay po na pagsamba. So kaya po tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral. Minsan pa po, atin po kayong wini-welcome sa mga nanonood. Salamat po sa inyong walang sawang panunood. Naniniwala po ako na kahit malayo tayo sa isa, patuloy po na tayo pinagpapala ng mga salita ng Panginoon. So sige po, atin pong basahin, atin pong pag-aaralan sa umagang ito sa pagpapatuloy po ng ating pong serye na New Normal Life. Dito po sa chapter 5, beginning verse 21 up to verse 42, ito po ang ating mababasa. Muling tumawid si Jesus sa ibayo. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, agaw buhay po ang anak kong dalagita, kung maaari sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipon niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lamang ulang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na luminga-linga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibas ay alam ng babae na nangyari, siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantala nagsasalita po si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo. Sabi nila, bakit pa ninyo aabalahin ng guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, na ang ibig sabihin, ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ng bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kaninuman at inutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Pinagpala na po ng Panginoon ang bahaging ito ng kasulatan na ngayon po ay ating pagbubulay-bulayan. Tayo po muna ay patuloy na manalangin at hilingin natin ang gabay ng Banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. Ama namin Diyos, marami pong salamat
for this wonderful opportunity and privilege once again, O God, to study further your words. Panginoon, hiling po namin ang iyong banal na espiritu na siyang patuloy na manguna sa amin. Buksan mo po ang aming mga espiritual na pangunawa, ang aming mga espiritual na sisidlan ay ihanda mo upang ang mga binhing mahasik ngayon ay matanim sa matatabang puso ng mga taong may pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Dagdagan mo kami ng karunungan at ng kaalaman, lalo't ako na iyong abang lingkod. Hiwalay sa iyo walang magagawa. Lagi mo lamang akong itago at gamitin para po sa iyong layunin na tanging ikaw lamang ang maparangalan. Pagpalain mo bawat sa amin, maging ang mga kapatid ko na ngayon po ay nanunood sa kanilang mga tahanan. Lord, iabot mo at idantay mo ang iyong mapaghimalang mga kamay at sila man ay hipuin mo ng iyong espiritu upang patuloy na pagpapalain na ito pong aming sama-samang panalangin sa napakabuting pangalan ni Jesus ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Good morning mga kapatid at sa aking mga kapatid na minamahal na dito ngayon. Kung tuloobin ng Panginoon ay tayo po ay ito na marahil ang panghuling marahil. Ano po? May awa po ang Diyos. Alam ko po naiinip na po ang lahat. At loobin nga po ng Panginoon na bumalik na tayo sa normal kasi talagang ginawa pong hindi normal yung ating buhay. Gawa po nitong pandemic. Anyway, salamat sa Diyos kasi maraming nangyari noong panahon pong ito ng pandemya, naipon ang ating mga pamilya. Amen po ba? Yung mga hindi nakakapunta sa kapilya, they have now an opportunity to join our fellowship. Amen po ba? Maging mga kapatid kung nandyan sa inyong mga bahay, pati yung mga inyong anak na medyo walang panahon, asawa, kapatid, pero walang magagawa ang mga nasa bahay kundi ang makinig. At alam niyo po ba na bahagi ng pakikinig, ito'y pwedeng magbunga at magdulot ng pananampalataya sa atin. So kaya napakahalaga po ng ginagawa natin. Actually, serye po tayo, part 1 ng New Normal Life kay Nicodemo, part 2 kay sino? Sakeo, part 3 yung lalaking inaalihan ng demonyo, and part 4 ito pong babaeng binudugo. Alam niyo po, nung pinag-aaralan ko po ito ay na-sandwich po siya sa istorya. Masarap po ba ang sandwich? Masarap po ba ang sandwich? Nasa gitna po siya ng istorya eh. Tama po ba? Makikita ninyo, kahit tingnan niyo po yung mga parallel niya sa gospel, nasa gitna talaga siya ng istorya. Kasi may lumapit kay Jesus Christ sa katauhan ng isang leader sa sinagoga at yung anak niya ay agaw buhay. Nung siya kinaon ng Panginoon, kinaon niya si Jesus para pumunta sa kanyang tahanan, na-encounter ni Lord yung babaeng dinudugo. At dito ko gustong mag-focus mga kapatid. Ito yung pag-aaralan natin ngayong umaga upang mas lalo nating makita ang kahalagahan na mayroon palang Diyos na makapangyarihan na makagagawa ng himala sa buhay natin. Gusto po ba natin ng himala? Huwag po kayong maniniwala dahil sa sinasabi ng palabas na walang himala. May himala po mga kapatid. Tatandaan po natin ang isang himala na naganap na sa iyo, ikaw ngayon ay narito kasama ko nagpe-fellowship. Amen po ba doon? Himala po yun. Himala po yan. Bakit? Maaaring sa panahon ngayon, naglalaba ka, nagtitinda ka, o kaya nanunood ka, natutulog ka, but you made a final and a good decision to join in this particular fellowship. Amen po ba? So palapakan natin ng Panginoon sa inyong mga buhay. Yan po ay miraculous na nangyari sa inyo ngayon. Bakit? Wala akong panahon dati. Pero ngayon, miraculous, nagkaroon ka ng time. Amen? Sabi mo sa katabi mo, salamat sa Diyos sa buhay mo. Salamat sa mga nanonood, ng mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Kung kayo po ay nabibless, pwede rin kayong mag-thumbs up dyan. Pwede nyo pong i-press yung mga bahagi dyan ng icon. Kung kayo man ay natutuwa, pwede rin kayong pumalakpak sa kapurihan ng Panginoon. Hindi po sa akin, ako po yung lingkod lamang ng Diyos. Alipin ng Panginoon. Dalangin ko na kayo ay mapagpala din ng mga salita na pag-aaralan natin ngayong umaga. Part 4, New Normal Life. Pag-aaralan po natin kung ano ang nangyari sa isang babae na kung saan ang sabi dito sa verse, dito na tayo, lalagpas na tayo sa mula sa chapter 5, verse 21, na binasa natin na si Jairo, na taong nangunguna sa isang sinagoga, yun nga po, na binanggit ko na sa inyo, na sa bandang dulo, pinagaling siya ng Panginoon, dahil pagdating niya sa bahay ay patay na yung anak ng tagapamahala ng sinagogang ito. Ano ang nangyari? Binuhay siya muli ni Jesus. Amen? But before that, may na-sandwich na istorya, at dito tayo gusto kong dalhin sa pag-aaral ngayong umaga, sa verse 25. Ang sabi dyan, verse 25, take a look at your verse mga kapatid in your own Bible. Verse 25, please join with me. Learning full
Gospel from the Word of God, chapter 5, verse 25, may isang babae roon na 12 taon nang dinudugo. Mga kapatid, hindi ito coincidence. Ano po? Kasi yung babaeng pinagaling din ni Lord, 12 years old din. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng 12? Do-deka. Yung kasing salitang deka sa Greek word, ang ibig sabihin ay 10. Yung do, 2. Kaya 12. Doon din po kinuha yung salitang 12 disciples. Do-deka. Yung Greek word, ang ibig sabihin 12. Ano po? Maaring wala namang significant. Hindi naman natin masasabing mayroong significant yon. Pero gusto kong tingnan natin na bakit ganon? 12 years nang dinudugo at 12 years old din yung babae na pinagaling ng at binuhay na muli ng Panginoon. At imagine po ninyo, kailan nagsisimulang magkaroon ng menstruation ng bata? Noong panahon po ng mga tatanda noon. Anong edad nagkakaroon? 12 years old ba nagkakaroon na talaga? Minsan may 13, may 14, ano po? Pero ngayon, kalimitan, mga 12 years old nagkakaroon na. So imagine natin, let's summarize. From beginning 12 years, nung magkaroon siya, plus 12 years, ilan na po? 24 years old na yung babae. Let us assume. Tama po ba, mga kapatid? Nagkaroon lang tayo ng kaunting isama natin yung mathematics, ano po? Ba't ko po ginagawa ito? Kasi gusto ko makita natin kung ilang taon na siyang naghihirap. O, ngayon, ilang buwan na tayong mayroong pandemic. 2.5 almost months pa lang, ano po? Pero hindi ba kayo nahirapan? Mahirap, di ba po? Mahirap po ba? Oh, kayo pong mga nandiyan sa tahanan nyo, di ba kayo naiinip? Di ba kayo nabuboring? Di ba? Mahirap. Pero imagine mo po, if you could just imagine, itong babaeng ito ay 12 years nang dinudugo. Tama mali? Ayun nakalagay sa Bible eh. So imagine niyo kung gaanong hirap na ang nararanasan ng babaeng ito. Tama po ba? Amen? Imagine niyo 12 years. Wow, yung 2 buwan at kalahati pa lang na ginagawa tayong hindi normal, ang hirap. Kasi yung babaeng ito, dahil sa sakit, naging abnormal yung kanyang lifestyle. Tama po ba? At sangayon sa kautusan, mga kapatid, eto po, tingnan natin ha. Sangayon sa kautusan, sa Leviticus chapter 15, gusto ko makita lang po ninyo kung gaano kahirap ang nararanasan ng babaeng ito. Yung may mga Bible po sa bahay, pwede nyo pong buksan. Leviticus chapter 15, verse 25. Ano sabi dito? Sa verse 25. Dito pa pala ito. Sorry. Ayan. Sino po nakakita? Nakita niyo po ba? Leviticus 15 verse 25. Ang sabi dito, kung ang sinumang babae dinudugo sa di kapanahunan o lumampas kaya sa takdang panahon ng pagdating nito, ituturing siyang marumi habang siya'y dinudugo, tulad ng siya'y nireregla. Ang anumang mahigaan, maupuan niya sa loob ng panahong iyon, ay ituturing na marumi tulad din ng siya'y nireregla. Ang sinumang makahipo sa mga bagay na ito ay dapat maligo. Lalaban niya ang kanyang kasuotan at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Kung huminto na ang kanyang regla, siya bibilang ng 7 araw mula roon at magiging malinis na siya. May quarantine pa siya, no? May 7 days of quarantine pa siya bago siya maging ideklarang malinis. Imagine po ninyo yon. So, ibig ko sabihin, bakit ko binabasa to? Para ipakita sa inyo na naging miserable yung buhay niya, hindi normal ang buhay niya. Imagine niyo sa isang dalagita na normal, na teenager, na kung wala kang ganong kalalagayan, ang sarap mabuhay ng walang karamdaman. Ano say amen? Pero ginawa ng abnormality yung buhay niya, gawa ng kasalanan. At ang matindi pa, ang kautusan, may hinihingi po. Alam niyo po ba ang kautusan? Napakatindi ng hinihingi. Kaya alam niyo po yung law, nagdulot po yan ng kahirapan sa maraming mga tao. Hindi po yan nakatulong. Ipinakita lang yan sa atin yung ating kasalanan. Yung law of Moses, yung Mosaic law. Ano po? Yung Mosaic law, nagdulot po yan ng kamatayan. Kung mababasa po ninyo ang Exodus
Sa chapter 20, diyan nagsimula yung law, yung 10 commandments. Ano ibig sabihin ng law, yung 10 commandments? Saan nasulat yung 10 commandments? Sa bato. Mabigat ho ba ang bato? Mabigat ho ang law. Bakit ho? Nung wala pa ang law, we are under grace. We are under grace. Parang ang kautusan, kagaya ng salamin. Wala pang salamin, may uling na tayo. Tama, mali. May kasalanan na tayo. Tama, mali. Pero nung dumating ang kautusan, iniharap tayo, nakita natin lalo ang ating karumihan. Tama po? Pero nakatulong ba ang salamin para matanggal yung ating dumi? Hindi po. Hindi po natatanggal ng kautusan ang ating kasalanan. Ipinapakita lang sa atin yung ating karumihan. Wala pa man ang salamin na kumakatawan sa kautusan, yung Mosaic law, mayroon na tayong kasalanan. Actually, nangyari na po yung unang pagpatay. Wala pa po ang kautusan. 430 years pa mula sa Egypt sa pagkaalipin bago dumating ang kautusan. Tatandaan po natin, wala pa ang kautusan, nagsimula ang kautusan sa Exodus chapter 20, we are under grace. We live by faith. Si Abraham kaya tinawag siyang the father of faith. Kaya kung makikita ninyo, napakaganda pag-aralan natin yan. At sa kautusan, ipinakita rito yung kalalagayan ng babae na napaka-miserable. Napaka-miserable. Ay, isipin mo, pag ikaw ay nakahipo ng ganun, marumi na yung mga yon. Tapos, kapag may mga nahigaan ka, marumi na lahat yun. Sabihin, kapag hinipo niya si Jesus Christ, under the law, magiging marumi si Jesus. Tama mali? Hindi siya pwedeng makihalubilo sa mga tao kasi pag nalaman siya nakikahalubilo, pwede siyang parusahan. Ganon kamiserable ang hinihingi ng kautusan. Kaya kung makikita natin dito, bukod sa nahihirapan na siya sa kanyang personal na buhay, may mga batas pa na nahihirapan siyang sundin. Bakit? Kinakailangan sumunod siya doon. Kapag hindi siya sumunod, parurusahan siya. Imagine niyo, hindi lang ito 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. It took a couple of years. Imagine po natin, mga kapatid ko minamahal, hindi ko nalalaman ngayon kung ano ang kalagayan niyo sa buhay. Maaaring kayo nahihirapan din sa inyong dalahin, sa inyong pasanin, sa inyong mga nararamdaman, sa inyong pag-uugali. Pero may Diyos, may Kristo na gusto tayong palayain. Amen? Can we say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Gusto niya Diyos na makalaya tayo. Ang sabi dito, ang babaeng ito, kung makikita natin, ay ang tindi ng kanyang nararanasan. 12 years. Ang hirap nito. Minsan nga, 1 linggo ka palang nakaratay sa iyong karamdaman, hirap na hirap ka na. Amen? Amen? Ito hindi lamang to araw, hindi lamang buwan, kundi taon. Pero alam niyo po ba, itong babae ito, kung titingnan natin, sabi diyan, siya sa verse 26, lubas siyang nahirapan. At hindi lang yon, marami ng manggagamot, ang sabi doon sa verse na sumunod, ang tumingin sa kanya, take note. Ang sinasabing manggagamot dito, literally, kapag tiningnan niyo po sa Greek translation, ay talagang totoong doktor. Masama ho ba ang doktor? Hindi ho. We are not against the doctor. Tama pong lumapit tayo sa mga doktor kapag tayo may mga nararamdaman. Kaya lang po, alam niyo po, nakita ko dito, marami na raw siyang doktor na nilapitan, pero wala isa man ang nakapagpagaling. Alam niyo po ba, nakakalungkot minsan, hindi naman lahat, may mga doktor talaga na minsan, ito lang. Tama mali? Kaya dapat talaga may tinatawag na second opinion. Tama po ba? At kung maaari, Christian po at matapat na doktor, tingnan nyo rin po yung mga doktor. Kasi may mga doktor talaga, kaya minsan hindi ko rin masisisi yung mga ayaw lumapit sa doktor. May mga doktor talaga minsan, ay talagang nakakalungkot. Maliban na ma-born again din sila. Amen po ba? Maliban na makakilala rin sa Panginoon. Sabi doon, lumapit na siya sa maraming mga doktor. Ibig sabihin, legitimate na to ng mga doktor. Pero, ano nangyari? Hindi siya nakasumpong ng kagalingan. At sabi doon, inubos niya na. Naubos na. Mga kapatid, hindi ko po sini-exaggerate. Tingnan niyo po yung verse na sumunod. Sabi diyan, naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Wow! Ito po. Itong babaeng ito, hindi siya nawawala ng pag-asa. Sabi mo sa katabi, huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Gumagawa siya ng pamamaraan. Kaya dapat ay maparaan. Amen po ba? Pero nakakalungkot lang sa kanya, tatandaan natin to, God is not the last option, but He is the priority of our life. Amen po ba? Ang nakakalungkot sa kanya, lumapit na siya sa lahat, ginamit niya na lahat, inubos niya na lahat, pero hindi siya nakakalapit sa Diyos. Hindi pa siya lumalapit sa Diyos. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi huling option ng buhay natin.
Amen? Minsan, inaalis ng Diyos yung mga inaasahan natin. Maaring yung babaeng ito, umaasa sa kayamanan niya, nabakakala niya, yung dahil sa marami siyang pera, mapapagaling siya. Sabi ko nga, kahit gaano pa kadami ang milyon-milyon at bilyon-bilyon pa pera mo sa bangko, kagaya ni Marcos, hindi pwedeng dagdagan ng buhay mo kung oras mo na. Amen? Hindi kayang dagdagan ng pera ang buhay. Minsan tinatanggal ng Diyos yung mga inaasahan natin. Bakit? Para matuto tayong magtiwala, hindi sa nilikha, kundi sa lumikha. Amen? Minsan tinatanggal ng Diyos yung mga yun. Kaya minsan pagka nawala na yun, parang sabihin, minsan nakakalungkot ito ha. Yun nga yung may mga nawawala ng kapamilya. Nakakalungkot po talaga yun. Minsan pinapahintulot ng Diyos para masalong matuon tayo sa Diyos, hindi sa tao. Amen po ba? Maraming pangyayari yan sa buhay ko na naranasan ko yan. Na minsan, may mga bagay na mahalaga sa atin pero tinatanggal ng Diyos. Bakit? Para ang ibig ipahiwatig ng Diyos, huwag mong pananganan yung mga yan, kundi sa akin ka magtiwala. Baka ang tingin natin sa kung anong meron tayo ngayon, yun yung ating inaasahan, higit sa Diyos. Ito ang mensahe nito, tinanggal sa babae lahat ng meron siya. Sabi diyan, kung itatranslate natin na may pagka-exaggerated, naging pulubi na ba yung babae nito? Pwede. Bakit? Iinubos niya na lahat eh. Tama ba? Ibig sabihin, wala na siyang inireserba. Lahat. Hindi niya binanggit na yung ilan sa kanyang kayamanan. Ang sabi diyan, no? Walang exaggeration diyan. At naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti. Ito po. Minsan may mga inaakala tayo na makakabuti sa atin. Pero minsan, kung wala ang direksyon ng Diyos, mas lalo pang napapasama. Tama? So we need the direction of the Lord. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ang gabay ng Diyos. Kailangan mo ng salita ng Diyos. Amen? Isipin mo, normal ang buhay ng babaeng ito, pero nung siya ay magkasakit, tatandaan natin mga kapatid, we should not be judgmental. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang maging palahatol. Minsan kasi sinasabi natin, ba't kaya nagkasakit yan? Baka kasi ganito yan, ganito yan. Mga kapatid, to tell you frankly, hindi tayo dapat judgmental sa tao. Ba't kaya nagkasakit yan? Kasi gawa nito yan, ganito yan. Huwag po. Tingnan natin, let's turn our Bible in John chapter 9. Bakit kaya nagkaroon ng sakit ang isang tao nagkakaroon ng sakit? Ang sabi dito sa verse 3, umpisahan ko sa verse 1. Sa paglalakbay ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, o Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus. Take note mga kapatid and make clear this verse. Sumagot si Jesus, ipinanganak na bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya minsan nakakalungkot, yung bang, minsan pag may sakit ang isang tao, sasabihin ko, kaya nagkasakit yan, ganito yan. Kaya nagkasakit yan, ganito kasi yan. Mga kapatid, don't you ever try or do judgment someone by its cover. Sabi nga, do not judge the book by its cover. Pag nakita mo, huwag mong agad hatulan. Kasi ito yung tingin ng mga alagad. Kaya nagkasakit yan. Sino ba nagkasala sa mga yan? Mga kapatid, ang sakit po ay ipinapahintulot ng Diyos. Hindi dahil sa kung anong ginawa mo, kung ng mga magulang mo. Ipinahintulot yan ng Diyos dahil ang gusto ng Diyos, makilala mo siya, mahayag sa iyo ang kapangyarihan. Yung pala ang layunin, no? Gusto mo bang maranasan ng himala ng Diyos? Gusto mo bang maranasan ng kapangyarihan ng Diyos? Mga kapatid, kailangan nating lumapit, magtiwala, kagaya ng gagawin ng babae ito. Bakit? Kasi nga po, inaagaw tayo ng maraming bagay sa mundo na parang sa tingin natin, yun yung lunas, yun yung sagot. Di ba? Kaya kung makikita natin dito, ang sabi ng binasa natin sa chapter 9 ng John, ang tingin nila, yung mga magulang ang may kasalanan. Pero mali. Hindi po pala yun. Ang ibig sabihin doon, kapag tinignan nyo sa Greek interlinear, sa Greek translation yung salitang mahayag, ang ibig sabihin pala noon, to manifest God's power. Magmanifesto. Kaya pala may prayer si Jesus Christ na dumating nawa ang paghahari mo dito sa lupa, kagaya ng nasa langit. Anong ibig sabihin ni Lord doon? Yung nagaganap na kapangyarihan ng Diyos doon sa langit, mangyari dito sa kalupaan. Kasi bakit?
ang demonyo nandito sa lupa, kagaya ng pinag-aralan natin. Ginugulo niya ang nilikha ng Diyos. Amen? At ang gusto ng Diyos, hindi yun ang manaig, kundi ang manaig yung kapangyarihan ng Diyos dito sa lupa. Magmanifesto. Kaya alam niyo po, minsan may mga pangyayari na ang bunga, bagamat negative, gusto pala tayo nitong dalhin sa paanan ni Jesus para mas lalong mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. At higit sa lahat, maranasan natin yung kabuuan ng kagalingan. Sabi po natin, kagalingan. Kasi alam niyo po ba yung sinasabi natin kagalingan, katumbas din po yun ng salitang holistic o kabuuan ng ating pagkatao. Alam niyo po ba, ang may sakit sa atin, hindi lamang physical, naniniwala ba kayo doon? Kagaya ng binabanggit ko, kung babalikan natin ang original creation, mula na magkasala sa Eva at si Dan, hindi lang tayo nagkaroon ng kapansanang physical, pati yung ating spiritual na buhay sa nakalalagayan sa Diyos ay nagkasakit. Kaya lahat tayo ay spiritually patay sa paningin ng Diyos. Spiritually lahat tayo ay may sakit. Amen po ba? At makakaranas lang tayo ng kagalingan spiritual at physical kapag nasumpungan natin ang grasya ng Panginoon. Bakit? Ang pinakita ko sa inyong miserable pamumuhay ng babaeng ito sa kautusan ay mayroong ginagawa. Sa binasa natin sa Deuteronomy, mayroon siyang ihahandog para kubiran o takipan yung kanyang karumihan at siya'y maging karapat-dapat. At alam niyo po ba, yun po ay shadow o anino ng gagawin ni Jesus Christ sa bagong tipan. Naniwala kayo doon? Yung ginagawa sa lumang tipan, kapag nagiging abnormal ang buhay ng isang tao o naaalipin ng anumang mga bagay na kasalanan, siya ay magiging matuwid at malinis kapag may ginawa siyang paghahandog sa Diyos. At yung paghahandog na yun ay anino ng gagawin ni Jesus sa bagong tipan. Kaya nga naparito si Jesus, hindi para pawalang bisa ang kautusan, kundi upang ganapin at sundin ang lahat ng ito para ikaw at ako na nabubuhay sa ilalim ng kautusan ay makalaya. Kasi hindi natin kaya sundin ang kautusan. Amen? Kaya nga ang tawag sa atin ngayon, we live by faith under the grace of Jesus Christ. Yun ang covenant natin ngayon, Messianic covenant. Sabi pa natin, Messianic covenant. Not under the law. Kasi ang unlaw, Levitica ako, kaya covenant ko, Mosaic law, ang hatid po niyan, ipakita lang sa atin ang kasalanan natin. Shadow of what Jesus will do in the cross, on the cross of Calvary. Nakuha po natin? Kaya kung ikaw ngayon ay naniniwala kay Kristo, nasa ilalim ka na ng biyaya ng kautusan ni Kristo, hindi na under the law. Amen po ba? At ang kagandahan po, kapag ikaw ay nasa ilalim ng biyaya ng Panginoon, hindi na po sa mga titik nakasulat, hindi na sa bato. Kasi mabigat ang nakasulat sa bato. Mabigat sundin. May nakasunod ba? Si Jesus Christ lang ang nakasunod. Amen? Ano ang ibig ko sabihin? Yung nangyayari sa babaeng ito ay pagsasalarawan na mayroong darating. Sabi ng Galatians chapter 4 verse 4, sa takdang panahon, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus para ang mga taong nabubuhay sa kautusan ay makalaya sa pamamagitan ng aktual na paghahandog ng kanyang dugo. Kaya yung kompletong ginawa ni Kristo sa krus, ikaw at ako ay pinagaling na spiritually at gusto ng Diyos magkaroon ka rin ng kagalingang physical. Amen? Tingnan nyo. Alam niyo, ito yung mga katotohanan na masarap pag-aralan. Subalit ubos ng oras. Tingnan nyo, ang ubos na ng oras ko. Wala na akong oras. Pwede lang habulin natin. Pero okay lang ba kayo sa mga nanonood, sa aking mga kapatid na nanonood? Sabi dyan, kung itutuloy natin, naubos na lahat ang kayamanan niya. Yung mga inaasahan niya. Yung mga doktor marahil na mga magagaling. Ang tawag doon ay mga espesyalistang doktor. Bigo. Nabigo siya. Pero ano sabi dito sa verse 27? Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Gusto ko pong tumigil muna dyan kasi may period po dyan. Diyan natin babahagiin yung bawat salita ng Diyos na pag-aaralan natin. Yung salitang narinig, kapag tinignan niyo po yan sa original translation ng Greek, yung po pala ay may katumbas na ginamit sa salitang English na ang ibig sabihin ay acoustic. Sabi po natin acoustic. Sino ba ang marunong ng salitang acoustic? Sino ba ang gumagamit ng mga acoustic? Saan pa ginagamit yan? Ano bang terminology yan? Sa mga musicians. Acoustic. Di ba yung gitara? Acoustic? Tama ba? Yung acoustic. Kapag ipinlay mo yung acoustic na gitara, malinaw sa pandinig mo. Masarap sa pandinig mo. Di ba minsan, nidinuduyan tayo ng music? Tama po ba? Kapag tama ang nota, kapag tama yung tipa,
sa kinakanta mo, parang ilinuduyan tayo ng naririnig natin. Tama po ba? Yung pala ang ibig sabihin ng pandinig. Yung pala ang ibig sabihin ng narinig ng babaeng ito, malinaw sa kanya ang pandinig patungkol kay Jesus. Alam niyo po mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, ito yung lagi ko sinasabi. Ginawa ng demonyong abnormal tayo spiritually, pero gusto ng Diyos ibalik muli yung ating normal na buhay spiritual sa harapan ng Diyos. Una, saan magsisimula? Ang sabi ng Roma chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Kapag nakarinig ka ng parang isang nota ng kanta na mayroong acoustic na malinaw sa iyo, kaya alam niyo po ba, ang pananampalataya nagmumula sa pakikinig, at ang pakikinig, ito ay kinakailangan ng tinatawag na further exploration, further explanation, further education. Kaya nakukumbinsi pala ang isang tao na maniwala sa isang bagay kasi naliliwanagan siya, nalilinawan ang kanyang kaisipan. Can you say amen? Kasi mahirap manampalataya sa hindi malinaw. Tama po ba? Minsan ang tao madaling maniwala pero hindi malinaw sa kanya. Tayong mga Kristiyano naniniwala batay sa liwanag na tinuturo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya tayo naniwala kay Kristo kasi siya ang tinuturo na malinaw na sinugo ng Diyos Ama para sa iyo at para sa akin. Na bagamat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ginawa na ito ni Kristo sa krus para hindi ka na magdusa in behalf of your sin and in behalf of my sin. Kinuha niya lahat yon para hindi ka na maghirap, para tulutan ka ng grasya, ng pagpapalang espiritual kasama na ng pisikal. Alam nyo, ito yung sinasabi ko na nakakalungkot kasi maraming mga tao ang hindi alam na kailangan pala natin manampalataya kay Kristo para tayo makalaya. Minsan maraming paniniwala sa mundo at dapat madala tayo sa malinaw na pinaniniwalaan natin. At kapag narinig natin ang malinaw, doon nagsisimula ang pananampalataya. At yung salitang pananampalataya sa Greek word, ang ibig sabihin ay pistes. Ang ibig sabihin, it is a gift from God. Sabi mo natin, regalo ng Diyos. Ang pananampalataya pala, regalo ng Diyos. Hindi pala yan sa'yo. Nung mapag-aralan ko yan, akala ko minsan ipinagmamalaki kasi natin yung pananampalataya. Baka may pananampalataya sa Diyos. Pero alam niyo po, hindi pa natin pwede pagmalaki pa ng pananampalataya. Buksan natin, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Patunay, mayroong word ba yan, pastor? Mayroon. Kasi minsan maraming mga tao na hanggang sa ngayon hindi pa rin naunawaan yung biyaya ng Diyos. Ito yung biyaya ng Diyos. Basahin natin, Efesios 2:8. Sabi diyan, familiar na po ito sa inyo. Gusto ko pong tingnan ninyo, mga kapatid, kaya napakasarap ng sinasabing exegetic way of learning the Bible. Hindi yung ikaw mismo ang gagawa ng kahulugan doon sa Biblia, kundi kukunin mo yung intended meaning nung sumulat ng Biblia. Yun ang tinatawag na right using the hermeneutics at saka homiletics styles of learning the Bible. Kasi minsan kasi nadadala tayo ng, galing mo paliwanag na. Tingnan mo, baka out of context. Tama po ba? Tingnan mo, ano sabi dito? Sa verse 8, ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, by grace. Amen po ba? Meron ka ba? Ang ibig sabihin ng grace, to tell you frankly and to make it clear and more further explanation in education para maniwala kayo. Ang ibig sabihin ng grace, hindi mo pinagtrabahuhan. Wala kang ginawa. Yan ang tawag po dyan. We are just receiving the gift of God. We are just the recipient of the blessing of God. Wala kang ginawa. Bakit? Kung may ginawa at pagbabasihan ang gawa natin, hindi tayo karapat-dapat. Tama? Karapat-dapat ba tayo? Ako, maski sa pagtayo ko dito, hindi ako karapat-dapat, hindi dahil sa dugo ni Jesus. Wala karapat-dapat. Lahat tayo marumi. Lahat tayo makasalanan. Ngayon, sabi dyan, sa Tagalog po ito ha, hindi sa English. At kapag tinignan nyo palalo sa Greek translation, napakalinaw. Sabi dyan, sa kagandang loob ng Diyos, naligtas kayo. Past tense or present tense, future tense. Naligtas. Ano yun? Past tense? Mali na po ba? O, sa mga Filipino teacher. Past tense po yun. Hindi po yung future tense or present tense. Past tense na po yun. Ligtas na, naligtas na. Paano naligtas? Sa grasya. Kaya kapag ikaw ay nanampalataya kay Kristo, sabi na sa Roma chapter 10, 17, nagsisimula pa pananampalataya sa pakikinig. At ang pananampalataya ay nagbubunga ng kaligtasan. At ang sabi doon, kapag binasa nyo buong kapitulo ng konteksto ng chapter 10 ng Roma, una, paano makakapanampalataya isang tao kung walang mangangaral?
Paano mangangaral sa tao kung di sa sinugo? Ibig sabihin, from the start of your faith, it is all the works of God. Wala kang ginawa. Kasi bakit? Nagpadala siya ng mangangaral. May ginawa ka ba? Wala. Nagsugo ang Diyos. Gawa ng Diyos. Nakapakinig ka? Gawa mo ba? Hindi. Gawa ng Diyos. Nagpadala. At yung pinangaral, si Jesus. Kaya kami mga servant, wala kami pagmamalaki. Lahat ng nangangaral at nagtuturo patungkol kay Jesus, dapat ipagmalaki. Dapat ibaba ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos. We are just a servant. Ang ibig sabihin ng servant, alipin! Bagamat pinaganda lang ng salita na pastor. Pero ang totoo, alipin lang kami ni Kristo. Yun ang pinaka-worst sa mundong salin. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid, hindi ko binababa ang dignidad ng mga pastor. It is a privilege and an honor to worship and to be a servant of the Lord. Alipin lang kami ng Diyos. Kaya hindi dapat kami makita, dapat si Jesus. Ituro natin ang tao kay Jesus. Amen? Alam nyo, sabi dito, naligtas kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Ang ibig sabihin ng grace, unmerited favor. Ibinigay sa iyo, wala kang ginawa. Wala kang tinarbaho. At ano sabi dito? Sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo at yung binasa na natin doon na here, na narinig ng babae na dinudugo, ang ibig sabihin nun, gift of faith. Nung marinig niya patungkol kay Jesus, nabalitaan niya na si Jesus ay nasa Jerusalem o kaya nasa ibang lugar ng buong Israel, naririnig hindi lingis sa kanya dahil nababalita yung lahat ng ginagawa ni Jesus na miracle, nanampalataya siya kay Jesus. Naliwanagan siya. Narinig niya na malinaw yung acoustic na parang malinaw na dinuduyan kaya siya pala ang maging dapat na solusyon sa ating mga problema. Sabi dito, hindi tingnan natin, sa pamamagitan ng inyong pananalig at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos. Inulit dito yung kaloob. Hindi mula sa inyo. Isipin natin, pinagdiinan pa. Kaya kahit ikaw, grade 1 lang, maunawaan mo ito. Hindi pala galing sa akin ang kaligtasan. Hindi ko pala ito pinagtrabahuhan. Biyaya ng Diyos, kaloob ng Diyos, regalo ng Diyos. At ang sabi pa dito, ito na. Sabi dito sa verse na sumunod, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ng sinuman. Wala tayong ipagmamalaki. Kaya yung kaligtasan, hindi yung pinagtatrabahuhan. Yan ay kaloob ng Diyos. Yung paglilingkod natin kay Kristo, pagsunod natin kay Kristo, yan ay dahil sa Espiritong nananaan sa iyo nung maborn-again ka. Kaya ka nakapaglilingkod, kaya ka nananalangin, kaya nakapagkakaloob, kaya ka nakakapagdalo sa mga fellowship dahil sa Espiritong nananaan sa iyo. Dahil ang mga totoong anak ng Diyos, nauuhaw kay Kristo. Amen? Palapakan natin dyan ng Panginoon. Nauuhaw! Kahit walang fellowship, gagawa ng paraan. Kahit walang load, maglo-load para makapanood lamang ng video ng mga mensahe ng mga pastor. Amen? Kahit maglalaba, iiwanan mo na yung labahin. Kahit magluluto, matutulog, gigising mo na para sa gawain ng Panginoon. Amen? Hindi dahil sa obligasyon, walang inoobliga, masarap maglingkod na dahil sa udyok ng pag-ibig natin sa Diyos. Dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Mahalo ba natin ang Panginoon? Tatandaan nyo, we cannot love without the helping power of the Holy Spirit. Sabi ng 1 John chapter 3, ito ang katotohanan, inibig tayo ng Diyos, kaya mag-ibigan din tayo sa isa't isa. Hindi tayo pwedeng mag-ibigan sa isa't isa kung wala yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa buhay natin. Kasi yung pag-ibig natin, limitado. Tama? Nung lagi sinasabi sa misis ko, mahabang minsan, maraming patalastas. Sabi ko lagi sa misis ko, Mami, hindi kita kayang ibigin sa sarili ko lang kung wala yung pag-ibig na nagpapala sa Panginoon. Ang pag-ibig natin, mayroong kapintasan, mayroong kondisyon yan, may hangganan yan. Lalo't pagka nakita mo may ginagawa sa'yo mali, ayoko na sa'yo, hindi ka kita mahal. Bakit? Yung pagmamahal mo lang yun eh. Pero kung ang pagmamahal na nasa puso mo ay pagmamahal na galing kay Kristo, kahit ano pa siya, kahit marumi pa siya, inibig tayo ni Kristo, namatay siya sa krus nung tayo yung mga makasalanan pa. That is what we call agape. Amen? Hindi nga tayo minahal dahil matuwid tayo. Hindi tayo yung minahal dahil sa wala tayong kapintasan. Minahal ka niya sa kabila na tayo yung makasalanan. Yun din ang pwedeng ibigay mo, yun din yung pwedeng i-share mo sa kapwa mo. Amen? At magagawa mo lang yon dahil sa grasya ni Lord na nananahan sa puso. Amen? Kaya sabi dito, walang sino man pwedeng magmalaki. Ito yung pananampalataya na kailangan ng lahat. Kaya nga ang hindi nagkamali ang pamunuan ng theme natin for the whole year ay ano? Holding fast to our profession. Ano ba yung pinangahawakan natin? Magpakatatag tayo pinangahawakan doon. Yung pananampalataya natin. Amen? Bakit? Inuuga ang pananampalataya natin sa panahon ngayon at marami pang pag-uuga, pag-uusig, marami pang pagyanig na darating sa buhay natin.
Kaya kinakailangan magpakatatag tayo. Amen? At ito ay isa sa pamamaraan para patatagin ang pananampalataya. Manatili tayong naglilingkod, sumusunod sa Panginoon. Amen? Ito yung nalinawan ng babae nung marinig niya ang patungkol kay Jesus. Hindi basta-basta siya lumapit kay Jesus. Meron siyang narinig. Nagkaroon siya ng pananampalataya. Malinaw sa kanyang pandinig kung sino si Jesus. Si Jesus ay gumagawa ng miracle. Amen? Si Jesus ay pinagmumulan ng mirakulong bagay. Kaya ang sabi doon, paano na tayo mapahaba ng gusto? Balik na tayo sa Marcos 5. Ang sabi doon, narinig niya sa verse 27 ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipon niya ang damit nito. Mga kapatid, ito minsan yung wrong interpretation ng iba. Ang nagpagaling ka doon yung damit. Kaya marami tayo na alipin tayo nung ako, lalo nung nasa lumang pananampalataya, dadala kami ng panyo, gaganyan na namin yung santo. Nabilig daw. Alipin tayo sa ganun, yung pang-outward religiosity. Alam niyo po, kapag tingnan niyo ito, gumaling sa damit. Kaya yung mga iba napunta doon sa pagpuprosesyon niya, makahibo lamang ako ng kahit kahibla. Kaya nagtatapon ng mga tawil na puti, itahin mo dyan! Mga kapatid, nakadali tayo ng demonyo. Ito yung sinasabing outward religiosity. Nakakala nila, gumaling na mahib. Naandun ba ang procedure? Naandun ba ang himala sa damit? Actually, hindi yung sa damit. Itingnan natin mamaya doon sa bandang dulo. Sapagkat sinabi niya sa sarili, ito, mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Anong mayroon sa babae? Ang mayroon sa kanya, malinaw sa kanyang kaisipan kung sino yung kanyang pinaniniwalaan, kung sino yung kanyang lalapitan. Hindi doon sa proseso na kanyang ginawa, hindi dahil sa damit, hindi dahil sa kung ano pa man, kundi dahil siya ay may pananampalataya sa Diyos. To make you more further explanation and education, bakit ganun katindi yung kanyang pananampalataya? Bakit? Nagtanong si Jesus Christ, sino ba yung humipo sa akin? Merong lumabas na kapangyarihan. Sabi ng mga alagad, Panginoon naman, sinisiksik na nga kayo ng napakarami mga tao. Ibig sabihin, there are many people surrounded with Jesus Christ, touching Him. Amen? Marami. Nagkakasiksikan na nga mga kapatid, matandaan mo, narito ka, hindi lamang para makipagsiksikan. Gusto ng Diyos, magkaroon ka ng dalisay na pananampalataya sa Panginoong Jesus. Amen? Hindi ka lang nasama sa church dahil gusto mo makasama sa maraming grupo. Hindi ka lamang nasama sa church dahil masabi mong, kabilang ako sa maraming grupo. Mga kapatid, kahit malapit ka pa kay Jesus, kahit mapalapit ka pa sa presensya ng Panginoon, pero kung wala kang dalisay na pananampalataya, sasabihin ko sa inyo, hindi ka gagaling spiritually kasama na pati physical. We need to have our genuine faith directly to the Lord. Isipin mo, ang daming lumalapit doon, ang daming nagsisiksikan. Bakit yung babae lamang ang nakaranas ng kagalingan? Bakit? Anong mayroon? Nagkakandasiksikan na. Tingnan niyo po, patunay. Sa verse 24 pa lang. Sumama naman si Jesus. At sinundan siya ng napakaraming tao. A multitudes of people. Ibig sabihin, hindi lang ito 10, hindi lang ito 20. There are many people who want to gaze Jesus, makita si Jesus. At kabilang nga doon si Sakeo. Tama po ba? Gusto siyang makita, gusto siyang malapitan. Pero ano't yung babae lamang ang nakaranas ng himala? Yung pala, sa pag-aaral, mga kapatid, marami mga tao nalapit sa Diyos pero walang dalisay na pananampalataya. Nasama lamang sa agos lang. Sabi natin lagi doon, patalastas, gaya-gaya, utumay, may asawa sa playa. Patalastas lang po yun. Pero sasabihin mo sa katabi mo, huwag kang gaya-gaya. Sige po, I would like to deal with you right now. Gusto ko pong malinawan ko po sa inyo, mawawala si Pastor Lino, mamamatay ako isang araw. Pero kung kayo may dalisay na pananampalataya, sasabihin ko sa inyo ng totoo, magkahiwalay man tayo dito sa mundo. Pero kung may dalisay ka pananampalataya, dahil sa itinuro ng Biblia na malinaw na pananampalatayanan natin, kagaya ng isang tunog na acoustic gitara, na ang pananampalatayanan natin ay dapat si Kristo lamang, siya lamang daan ng katotohanan at ang buhay, mamatay man tayo, magsasama-sama pa rin tayo sa langit. Amen? O yan,
mga kapatid, maski sa mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Ngayon, gusto ko pong i-analyze natin, nasaan na ba pananampalataya natin? Si Diyos. Baka hindi na tayo naniniwala na gumagawa pa rin ng himala ang Diyos. Pati physical, pwede pa rin niyang pagalingin. In fact, I am a living testimony. Bakit? Ako'y tinaningan ng doktor. Maniwala kayo. Hindi ako nagsisinunod, hindi ako gumagawa ng kwento. At ako'y handa nang mamatay nung time na yon. Talagang grabe po yung aking nararamdaman na acute appendix. At sabi ng doktor, 3 days na lang ang buhay ko. Pero ako'y nanalangin sa Panginoon. Nananampalataya ako sa Diyos. Ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, hindi ako natatakot mamatay. Kung ako'y kukunin mo na, ako'y magpapasalamat, wala nang hirap, ako'y pupunta na sa presensya. Pero kung ako'y bubuhayin mo pa, naniniwala ako, may gagawin ka pa sa buhay ko at gagamitin pa. Para ipatutuo. Kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, to manifest the power of God in our life. Doon sa nangyari sa John chapter 9. Kaya nangyayari yung mga bagay na yan para maranasan natin na yung kapangyarihan ng Diyos mangyari dito sa lupa. Maranasan mo. Ako naranasan ko. Hanggang ngayon, buhay pa rin po ako sa biyaya ng Diyos. At the age of 24, tinaningan ako. I'm sorry. Maybe around 26 po yun. 27. Hindi, 26. Tama, 26. Kasi 27 ako po yung nakapag-abroad. Tinaningan ako ng doktor. Pero hanggang ngayon, nasa 40 plus na po ako. Hindi ko sabihin yung sobra. Buhay pa rin po ako sa biyaya ng Diyos. Pero anong gusto kong ibig sabihin? Hindi para mabuhay lamang na mag-occupy ng kanin, tubig, oxygen, kundi gawin kong buhay na patutuo ang sarili ko sa lahat ng mga makakaharap ko. Mayaman, mahirap, may pinag-aralan o wala, maputi, maitim, may ngipin o wala. Kailangan mo si Jesus. Manampalataya ka ng Jesus. Dapat maliwanagan mo yan. Para makumbinsi ka, mag-aral ka. Try to further educate yourselves about Jesus. Amen? Makukumbinsi ka lamang sa pananampalatayang dalisay at malilinawan lamang ngayon kapag ka ikaw ay mas lalo pang nag-aral patungkol kay Jesus. Hindi yung puro gaya-gaya ka lang. Kasi sinabi ni ganito, sinabi kasi ni ganito. What if yung mga taong nagsasabi sa'yo namatay na? Ikaw, paano pa? Ayaw mong pakainin ang sarili mo. Ayaw mo mag-aral sa sarili mo. Ayaw mo manalangin sa sarili mo. Ayaw mo tumawag kay Kristo. Ayaw mo manalangin at tumawag kay Kristo na ang Diyos na ito ay handang gumawa ng himala sa buhay mo. Mawawala tayo lahat. Pero kapag ikaw ay may dalisay na pananampalataya, tandaan mo, magsasama-sama pa tayo sa pangalawang buhay. At doon sa buhay na yon, makakasama natin ang Diyos magpasawalang hanggan. Palapakan natin ang Panginoon. Wala nang hirap, wala nang dusa, wala nang sakit. Kaya kung makita natin, mga kapatid, ngayong umaga, hindi ko na pakakahabaan. Ang sabi doon, yung babaeng ito ay gumaling. Hindi dahil doon sa damit ni Jesus Christ. Basahin natin yung patunay. In paraphrase, naalaman ni Jesus Christ na may lumabas sa kanyang kapangyarihan. Natakot ang babae. Bakit? Bakit siya natakot? Kasi alam niya, madumi siya. Ang mahawakan niya, maaaring ituring na madumi. Yung mga nakahipo sa kanya, magiging madumi din. Pero, nilabag niya lahat ng kautusan. Hindi pala siya Sabbath keeper. Hindi pala siya law keeper. Siya ay labagista. Labagista siya. Nilabag niya lahat ng hinihingi ng kautusan na dapat i-isolate mo sarili mo. Hindi ka pwedeng may quarantine mo sarili mo. Bago may deklarang malinis, dapat may 7 araw ka pang quarantine. Tama? Yun ang hinihingi ng kautusan. Nilabag niya lahat yun. Sa determinasyon na may pananampalataya siya kay Jesus. Ano sabi dito sa susunod na talata? Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus. Hinanap ang humibos sa kanya. Palibasa ay alam ng babae ang nangyari. Siya nang nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin." Ano ang nagpagaling? Yung damit ba? Tingnan niyo po Biblia niyo. The Bible itself can answer your question. Sino nagpagaling? Yung damit ba? Hindi. Sino ang nagpagaling? Ano sabi dito? Maliwanag na sinasabi, hindi mo na kailangan maging genius, hindi mo na kailangan maging scholar. Sinabi ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig. Wow! Sabi po natin, pananalig. Kaya ngayong umaga, kung meron ka lang pananampalataya sa Diyos, kaya mong makawala sa abnormal life. Basta't may pananalig tayo sa Diyos. Amen? Pwedeng maging bumalik muli sa normal ang buhay mo. Ayaw ng Diyos na maalipin ka ng abnormality which is from the works of Satan.
Hindi kalooban ng Diyos yan. Alam niyo po, tinubos tayo ng Panginoon. Holistic, sabi po natin, holistic. At yung ginawa ni Kristo ay ang bisa nito, hindi lamang nung panahon niya. Kasi kung nung panahon lamang niya, 2,000 taon na nakakaraan, kawawa naman tayo. Hindi tayo kasama doon kung iisipin. Pero ang ginawa ni Kristo, kasama na yung future. Amen? Kaya nga lahat binayaran niya na. Lahat ang hinihingi ng kautusan, ang law ay shadow of Jesus Christ. Siya yung gumanap para makalaya ka, makalaya ako. Para gumaling ka, gumaling ako. Para makaranas ka ng bagong buhay na normal sa harapan ng Diyos, hindi abnormal. Amen? Ang nagpagaling sa kanya yung pananampalataya, yung katumbas sa salitang pistis, ng katumbas sa salitang to become whole, maging buo. Hindi lamang yung physical lang. Kaya naniniwala po tayo dito mga kapatid, ang pinagaling sa kanya ng Panginoon is not just physical, including her spiritual life. Kaya alam niyo po ba, napakahalaga sa tao na maunawa natin yung ating pagkatao na kalarawan ng Diyos. God is a triune God. Amen po ba? May God the Father, Son, and the Holy Spirit. And if God is a triune God, but only one God, we are also created by His image. We have also a tripartite being. Meron tayong kaluluwa, katawan, at spirit. Yan ang sinasabi. May Bible verse, 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Basahin nyo. Meron tayong tatlong bahagi. At ang gusto ng Diyos, yung holistic approach na gusto ng Panginoon na maranasan natin, na maging normal, hindi lamang yung physical, pati yung ating spiritual. Kasi patay tayo sa harapan ng Diyos, spiritually. Kaya gusto niya gumaling tayo spiritually and in the holistic part of our entire being. Yung bawat parte ng katawan natin, gumaling, maging maayos, magkaroon ng normal na buhay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, back to normal life. Ito yung gusto ng Panginoong Yesus na maranasan natin. Itong babaeng ito, 12 years. Imagine that. Kung ikaw ang magulang ng batang ito, siguro ikaw ay grabe na ang pagdalangin mo sa Diyos. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Amen? Hindi pa po huli. Sa lahat ng mga kapatid ko minamahal sa Panginoon, kung meron ka lang pananampalataya, sabihin mo sa katabi mo, pananampalataya. At ang pananampalatayang ito, it will make you whole. Not just physical, including your spiritual life. He wants us to be whole. Maging buo. Kaya minsan mga kapatid, nakakalungkot, narito na nga ang gawain, narito na nga ang fellowship para ikaw ay buuin ng Panginoon. Bakit ahayaan mo pang makalagpas? Amen? Bakit ahayaan mo pang makatalo? Ito na yung pagkakataon para yung buhay natin na para bagang hahapay-hapay na. Ano sabihin ng hahapay-hapay? Lilembot-lembot na lang. Yung buhay spiritual mo na para bagang mapakain sa hindi, lumakas sa hindi. Ang gusto ng demonyo, yun ang mga inaatake niya sa pinag-aralan natin, ng mga previous messages natin. Kung sino yung lilembot-lembot, kung sino yung mga hapay-hapay na lang, pahapay-hapay na lang, yan yung madalas atakihin ng kaaway. Sa pananampalataya tinutukoy natin. Kaya dapat tayo maging malakas. Kailangan natin na malinaw na pananampalataya para tayo maging dalisay at maging buo sa harapan ng Panginoon. Amen? At sabi dito, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At ang sabi ng Panginoon, umuwi ka na, ipanatag mo ang iyong kalooban, lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. This is what we call that holistic approach of the Lord sa ating mga buhay. Hindi lamang physical ang gusto ng Diyos na gumaling sa iyo, pati yung spiritual na buhay mo. Kung nakikita mong mahina ka, kailangan mo ang Panginoon sa buhay mo para maging malakas ka sa bahaging iyon na mahina ka. Amen? Kailangan mo ng kapangyarihan ng Diyos because in our own self, we cannot do it by our own self. Mahina tayo. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Kaya ngayong umaga mga minamahal na kapatid, maging sa mga nanonood ngayon sa video ito, sa lahat ng mga minamahal na kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili, ako nga ba'y magaling na spiritually? Ikaw lamang po makakasagot. At ang Panginoon, kung ikaw nga ba ay totoong magaling na spiritually, tanggapin mo ang kagalingang pisikal. Pwedeng ibigay sa iyo ng Panginoon. At kung hindi pa man ipapahintulot ng Diyos, merong pang layunin ng Diyos, kagaya ng ginawa niya kay Apostol Pablo. Sabi doon,
Nanalangin si Pablo para alisin yung kanyang nararamdaman. Ang sabi ng Diyos, sapat ang aking lakas. Dahil kung saan ikaw ay mahina, mas lalong nahayag ang aking kapangyarihan. Yun ang layunin ng Diyos. But keep on trusting the Lord. Sabi mo sa katabi mo, magtiwala ka lagi sa Kanya. Amen? Darating ang araw, malalampasan din natin. Amen? Palapakan natin si Jesus. Ang mahalaga lang ngayong umaga, iwanan ko po, magkaroon tayo ng dalisay na pananampalataya. Huwag tayong pahapay-hapay. Huwag tayong dilembot-lembot. Huwag tayong magpabaya. Naniniwala ako, kagaya ng mga narinig ko ngayon mga balita, may hangganan po ang lahat. Maiksi lamang po ang buhay. Kaya huwag nating sayangin ang buhay na pahiram ng Diyos. Kundi sa buhay nawa natin ito, mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Maparangalan ng Diyos sa buhay natin. Ma-enjoy tayo ng Diyos sa pagkalikha niya sa atin. Dahil ako'y naniniwala sa aking pagtatapos, kapag may ginawa ang isang inventor na nagagawa ng inimbento niya, ang layunin nito, natutuwa ang inventor. Amen? Ganun din sa Diyos. Kapag nagagawa natin kung ano ang layunin niya sa pagkalikha sa atin, naglulugod at natutuwa. At nai-enjoy ng Diyos ang buhay mo dahil nakikita niya na nagagawa mo at nagagawa natin yung layunin ng pagkalikha niya sa iyo. Amen? Ngayong umaga, tandaan, malinaw, maliwanag, maraming mga taong lumalapit kay Jesus, subalit kung walang pananampalataya, hindi mo mararanasan ang himala. Ngunit kung ikaw ay may pananampalataya, kagaya ng babaeng ito, mararanasan mo ang tunay na normal na buhay na gusto ng Diyos, na sumagana ka at sumagana ang lahat na nananalig sa tayo'y mananalig. Ama namin Diyos, marami pong salamat sa mga ito. Dahil minsan pa po, kami po ay pinahaginan mo ng mga katotohanan mula sa iyo. Loobin mo po, nataglayin namin ang pananampalataya. Ang pananampalataya nito'y maghahatid sa amin. Dahil naliwanagan kami, nakumbinsi kami, na-educate kami, nabigyan kami, naliwanagan kami, napaliwanagan kami ng malinaw na si Jesus lamang ang daan ng katotohanan. Siya ang tumubo sa amin sa sumpa ng kautusan. Siya ang larawan ng kautusan. Siya ang anino ng kautusan. At ngayon, nasa ilalim na kami ng Messianic Covenant na kami ay nasa ilalim na ng grasya ng aming Panginoon Jesus. We live by grace. We save by grace. We serve by grace. Everything that we have, everything that we attain, it is because of the grace of the Lord. Nothing but the grace. Even more, Jesus should be glorified the way we serve, the way we talk, the way we live, the way we act in this world. Si Jesus lang ang dapat maparangalan. Siya lamang ang bida. Siya lamang ang maging pinakapangunahin at siya lamang ang mataas ngayon at magpakailanman. Kaya Lord, sa umaga pong ito, sa mga kapatid ko na maaaring ngayon ay may mga kanya-kanyang iba't ibang nararamdaman, kasama na po Panginoon, idinadalangin ko po si Jeros, dakilang Diyos, idantay mo ang iyong mapaghimalang kamay. Likhaan mo ng pananampalataya kami, lalo na si Jeros, na walang imposible sa iyo, Panginoon. You can touch the parts of our bodies that are being affected by this kind of sicknesses, that you are able to heal us right now, Lord. Touch us right now. Touch them, O God, in the name of Jesus Christ, and let your healing anointing power be upon them in the name of Jesus Christ. According to the complete works of the Lord Jesus Christ in the cross of Calvary, tinubos mo na kami, pinagaling mo na kami, inalis mo na ang lahat ng aming mga kadustaan. Kaya dinideklara ko ito by faith, Lord, na ito'y maranasan ng mga totoong dalisay na nananalig sa aming Panginoon Jesus Christ. Salamat po, Diyos. Inaangkin namin na ang iyong himala at maging ang aming kapaligiran ay ibabalik mo muli sa normal, na ikaw palang Panginoon na makakagawa nito, wala nang iba. Sa iyo kami nagtitiwala na ang lahat ng ito ay mapagtatagumpayan namin, dahil kung may dilim, may gabi, may umagang naghihintay sa iyong piling. Kaya kami lubos na umasa at sa iyo namin maingat na itinitiwala, ininalagak ang aming mga buhay, ang aming pananampalataya, na lubos kami nagtitiwala na ikaw ang Diyos, tutubon, kakatagpo, at magkakalob sa amin ng mayaman, masaganang grasya, na ito'y aming inaangkin na lahat, sapagkat hinihiling namin ito sa iyo, Ama, sa patnumay ng Espiritu, sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoon, na si Kristo Jesus ang lahat ay magsabi ng Amen. Palapakan natin ang Panginoon. God bless you po. God bless you. Kaya natin tumayo at tumago tayo sa Panginoon.